Si Miss Cara David daw ay isang fake or nagbibigay ng misleading information or may political agenda sa kanyang documentary about doon sa ETA community sa Subic, Zambales about sa dam site doon. Ayon kay Boss Toyo, what? So trending nga ngayon si Boss Toyo dahil nga may sinabi siya about kay Miss Cara David about sa documentary niya about doon sa ETA dam site sa Subic, Zambales. Bakit ba kiniklaim nitong tagabili ng panty ng mga cornstar na may political agenda yung documentary ni Miss Cara David? Yun pala, itong si Toyo ay naging journalist for one day at pinuntahan niya daw yung apektado nitong dam site sa Subic. Binisita niya yung Ita community at para malaman kung ano nga ba talaga yung situation doon. At ang taray, nakaporma pa siya sa pagpunta niya dito Grabe namang journalist yan! So after niya mapuntahan yung lugar na yon, ay gumawa siya ng post about it. Ito yung post niya, magpo-focus lang tayo sa importante niyang linyahan. Sabi niya dito sa isa niyang paragraph, nagulat ako dahil wala akong naamoy na masangsang na amoy. Wala ka talagang maamoy diyan sa pinuntahan mo kasi nga nag-post itong Subic Zambales. Sabi pa dito, ayon sa kanila, hindi nakakapagtakang pinayagan siyang makapasok sa lugar dahil hindi naman iyon ang mismong lugar na tinutukoy sa issue. Dagdag pa nila, kaya wala rin umanong nakitang dam site at wala ring naamoy na mabahong basura sa kanyang binisitahan. So which means, yung lugar na pinuntahan niya ay hindi yung lugar na pinuntahan ni Miss Cara David. And i-confirm natin, galing dito sa bahay lang natin. Tinignan ko sa map and nandito si Boss Toyo and nandito yung dump site or kung saan nagtambakan yung mga basura. Apakalayo, 5 kilometers away. Talagang wala ka talagang maamoy, sobrang layo mo. At sinabi niya pa dito, nalaman ko rin na pribadong tao na ang may-ari ng lupang ito. Yikes. Parang siya nga yung may political agenda kasi lahat ng sinabi niya ay taliwas sa interview na ginawa ni Miss Cara David. Dahil nga sa sinabi ni Toyo na yan, napakomment na lang si Miss Cara David sa isang post. Basahin natin, mahigit isang buwan po naming sinaliksik ang isyong ito. DENR mismo ang nagpasara sa dam site dahil ito ay declared illegal. NCIP mismo ang nagsabi na ito ay ancestral land, not owned by a private individual. Nag-interview kami ng mga ETA at pinuntahan ang mga bahay nila. At para patas, kinuha din namin ang panig ng mayor office. Malinaw naman na nag-apologize din yung mayor office na yon. Kasi nga daw, may paglabag talaga sa batas yung ginawa nila. And what's more concerning guys, ito yung comment section doon sa post na yon. Sabi pa dito sa isang comment, salute Bustoyo, ganyan ang balita, di dapat one-sided. GMA Public Affairs, GMA News, wag po sana bias. Lumalabas daw ang totoong kwento. Anong totoong kwento? Totoong kwento na nga yun. Grabe guys, pinagkatiwalaan nyo na agad yung isang tao na nag-get ready with me for a day, magiging journalist tayo for today. Yun na agad naging basahan nyo sa kung ano yung hindi bias, sa kung ano yung totoo. Ni wala man siyang ginawang research about sa lugar, mali pa yung lugar na pinuntahan niya. Wala siyang ginawang research, wala siyang in-interview na kahit sinong opisyal doon. At hindi niya rin inalam kung ancestral land ba yung pinuntahan niya or hindi. Kasi guys, basahin nyo na lang tong comment, grabe. Kaya palubog ang Pilipinas Gumawa naman siya ng apology niya guys. Wow, good for you. Pero yung nag-apologize ka na nga, tapos gina-justify mo pa yung ginawa mo. So, para saan tong apology mo? Like, ginigiit niya pa rin kung ano yung nakita niya, yun yung totoo. Ginigiit niya pa rin yung kay Miss Cara David ay bias. Sana di ka nalang gumawa ng apology kung ganyan lang naman. Since pinag-uusapan na or nagte-trending tong video ni Lance, baka naman pwede ka rin pumunta sa West Philippine Sea. Baka naman taliwas na naman yung mga sinasabi mo dito kay Lance. Baka sabihin mo na okay naman yung sitwasyon nila, masaya naman yung mga community doon. Wala naman akong nakikitang Chinese doon, wala naman akong nakikitang gera, like ang payapa ng lugar na yon. Baka ganun yung marinig ko sa'yo.